gabi Pilipinas, kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita. Labis ang pagdadalamhati ngayon ng magulang ng 3 batang magkakapatid na nasawi matapos maganap ang sunog dyan sa barangay Santo Domingo sa lungsod ng Quezon kaninang umaga. Sa inisyal na ulat ng mga otoridad na iwan ang magkakapatid sa kanilang bahay nang maganap ang trahedya. At ayon sa Bureau of Fire Protection, naging mabilis sa pagkalat ng apoy. Kaya umabot pa ito sa ikatlong alarma. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, kalunos-lunos naman ang sinapit nitong 3 bata. Ano bang dahilan kung bakit hindi sila naligtas dyan? Alex, sa ating nakuhang impormasyon na iwan itong 3 magkakapatid na natutulog sa ikalawang palapag ng kanilang tahanan doon mismo sa Santo Domingo sa Quezon City. Ang kaso, Alex, yung mga magulang ng mga biktima umalis ng tahanan habang may kasama naman silang matanda sa bahay. Ang problema, hindi na sila nailigtas pa sa ikalawang palapag na gusali matapos na sumiklab na nga ang napakalaking apoy. Makapal na usok agad ang sumiklab sa nasusunog na mga tahanan na yan sa isang compound sa barangay Santo Domingo sa Quezon City. Alas 11 ng umaga kanina nang sumiklab kaagad ang sunog at mabilis itong inakyat sa ikatlong alarma. Ang mga residente nagtulong-tulong na din para matulungan ng mga taga-BFP at fire volunteers na agad na mapula ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naging mabilis ang pagkalat ng apoy dahil karamihan sa mga bahay gawa sa light materials. Ang mga residente kanya-kanya ng diskarte para maisalba ang gamit. Kasi yung iskinita namin dyan, maliit lang po talaga yan. Bali, kailangan nila butasin kasi nga po doon nag-umpisa yung apoy. Pero nakalikas naman na po yung mga tao. Dito sa compound lang na to. Yan nga po, hindi ko rin po alam talaga kung anong gagawin. Importante ba? Importante po nakaligtas yung mga bata, yung mga tao sa loob. Importante po nakalabas po agad. Ang ibang residente naman may naisalba namang gamit pero sa bilis ng pangyayari, tupok din ng kanilang bahay. Naabutin ko po dito, malakas na po yung usok eh. Pero kapasok na po dapat ako, hindi na nakapasok kasi malakas na nga po yung apoy. Naabot na daw po yung bahay namin. Yung ibang gamit po ng mga kapatid ko, sila lang po yung nakakuha kasi galing nga po akong trabaho, hindi na ako nakakuha ng gamit. Pero sa paglipas ng minuto, kinumpirma na 3 bata na magkakapatid ang patay matapos matrap at hindi makalabas ng bahay. Ang pamilya ng mga biktima wala nang nagawa pa kundi maghinagpis na lamang. Bakit? Bakit yung mga anak ko yan? Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nasawi ang 3 magkakapatid. Nasa edad 10 years old, 7 years old ang lalaki at 5 years old naman ang babae matapos matrap sa loob ng kanilang nasusunog na bahay. Nagsimula raw ang sunog pasado alas 11 ng umaga at umabot sa 3rd alarm bago tuluyang naapula bandang alas 12:18 ng tanghali. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan at sanhi ng sunog sa lugar. Nila kasi meron po talaga na wala po talaga silang na-save plus hygiene. Yung mga ganun po, siguro kasi nabasa po yung mga gamit po nila, ganun. Saka meron po talaga na wala po talaga silang na-save na any gamit. Wala po injured na iba? Wala naman po so far. Doon po sa family po ng 3 bata, ano po yung ibigay na service? Hindi ko pa po exactly kung ano yung talagang kailangan nila, pero para sa akin po siguro panimula yun po talaga kasi sila po yung sobrang naapektuhan din. At saka talagang wala po talaga silang nasagip. Wala po silang nasave.
Sa batala, Alex, nakausap natin yung ina kanina ng mga biktima, off the record na di na nagbigay panayam sa atin sa camera, at sabi niya na si Janine Miñosa nasa ospital siya para ayusin kanina yung medical examination ng kanyang ina nang sumiklab yung sunog. At sa detalye pa mula sa Quezon City Fire District, natagpuan itong mga biktima, dalawa sa kanila ay lalaki sa ikalawang palapag ng kanilang bahay o mismo doon sa kwarto, at posibleng na-suffocate nung usok ang sanhi ng kanilang kamatayan, kaya hindi na rin sila nakalabas pa matapos na sumiklab yung sunog. Dinala naman kaagad na kanina yung mga labi ng mga biktima sa isang punerarya bandang alas 2:30 na ng hapon, at umabot nga sa ikatlong alarma itong sunog na kung saan isang 3 palapag din na bahay ang natupok at nakaapekto rin sa mahigit 30 pamilya. Alex, Nina. Okay, Erlo, binanggit ba ng magulang nitong 3 batang namatay na meron ba silang pinagbilinan na kung nandun yung 3 anak nila, meron bang adult silang kasama dun? Yes, Alex, kasama nila yung lola nila kanina. Ito yung tinutukoy ni Janine na kanyang nanay na pinagbilinan na aayusin yung medical examination ng pagbalik na nga niya ay nangyari na tong insidente na ito. Hindi na nila nakuha yung 3 bata doon sa taas kasi nga ang kondisyon nito ni lola ay talaga namang medyo mahina na rin yung katawan. Nakita rin natin kasi kanina at may sakit. Kaya ang unang naisalba itong si Lola nung makakapit bahay, pero pagbalik nila doon sa bahay ay wala na rin silang nagawa pa, Alex. Talagang napakalaki na nung apoy at hindi na rin mapasok nung ibang makakapit bahay nila, Alex. So linawin natin na Erlo, yung lola nitong 3 bata, yung kanyang apo, ay talagang ano ba, immovable ba siya? Hindi siya pwedeng makagalaw, makakilos? Yes, Alex, based dun sa ating nakita natin kanina, no, binubuhat pa siya ng mga kaanak kasi nga medyo hirap din maglakad ito, Alex, at hindi natin nakita kung naka-wheelchair, pero sa tingin natin ay baka naka-wheelchair na rin ito, kaya isa rin yun sa nakita nating dahilan kanina, kaya hindi na rin nakuha pa yung mga bata. Pero ang sinasabi kasi, Alex, tulog sila doon sa second floor nung kanilang tahanan, pero pagbalik nung magliligtas sana na kapitbahay ay wala na dahil talagang tupok na yung mismong tahanan, Alex. Okay, Erlo, anong sabi ng Bureau of Fire Protection? Ang pinagmulan ng apoy ay doon sa bahay ng may mga nasawi o kapitbahay nila? Yes, Alex, kinumpirma ng BFP na doon mismo nagmula ang apoy, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa sila nagbibigay ng final na report about doon sa sunog, kung ano yung naging dahilan o naging mitya nga nung mismong apoy doon sa bahay, Alex. Oo, Erlo, napagtanungan mo na ba kung gaano katagal na yung tinitirhan nilang bahay? Ito ba'y luma? Posible bang ang cost niyan ay may diferensya ba, mga kable ng kuryente nila? Well, Alex, yun din yung isa sa tinitignan ng BFP kasi kadalasang problema talaga sa ganyan nagkakaroon ng sunog ay faulty electrical wiring na tinatawag ng Bureau of Fire Protection. Kasi kanina kung nakita natin yung lugar kanina, medyo salasalabat talaga yung mga kable doon sa eskinita. Pero ang sabi ng BFP, hindi pa yan tinitignan nila nga dahilan sa ngayon at medyo gagawin pa raw nila yung mas malalim na investigasyon patungkol nga rito sa nangyaring trahedya na ito, Alex. Okay, sige, maraming salamat Sir Erlo Bringas. Mata natin dyan sa lungsod ng Quezon. Pasintabi po at masela ng mga susunod na larawan na inyong mapapanood. Isang sanggol ang natagpuan sa tambak.